Okay, pakinggan na uli natin si Banat Bay. Si Banat Bay talagang pinaka biggest ass kisser ng mga Duterte. Grabe yung paghimod niya sa tiwa nitong matandang to. Iba. O, tuloy natin. Tama ho yan. Yan ho ay nasa ating konstitusyon. Yes. Napaka-importante po niyan. Yan ang ating karapatan po yan sa konstitusyon. Sabi dyan, hindi pwede magpasa ng kahit na anong batas na pigilan ng freedom of speech, expression, or press of the right of the people, karapatan ng tao, magsama-sama, mag-assemble para sa isang mapayapang may caveat kasi yun. Lalabas ng kanilang saluubin. Yun yung caveat nun. Okay? Kailangan peaceful yung rally. Pero it is already proven na yung mga salita nila Duterte is just causing more trouble than not. Okay? Ano ba yung huling sinabi ni Duterte? Yang mismong etong matandang to. Ito yan eh. Meron akong kopya niya eh. Alam ko kasi na lagi nilang yung visuals nila, lagi nilang ilalabas yan. And papakinggan natin si Duterte. May drug addict tayo na presidente. Alam nyo kasi, of course, abogado si Duterte. Any person, tandaan nyo, wala na sa gobyerno si Duterte. Okay? Hindi na siya protected nung presidential immunity niya from suits. Okay? If the president actually wanted to sue this guy, he will sue this guy. Pwede, kasi libel yan eh. Malinaw eh. Kasi sinabihan niya ng drug addict yung presidente natin eh. Wala yun sa coverage ng kanyang trabaho, 'di ba? According to the law, may jurisprudence doon eh na tinuro sa atin sila Fiscal EJ and actually nasa lawsuit 'yon. Actually hindi si Fiscal, si Attorney Villamor. Kung kilala niyo si Attorney Executor ng Wanted sa radyo. They are pag hindi cover 'yon ng iyong trabaho bilang public official, pwede kang idemanda ng public official na yon. It is still besmirching the honor of this public official, which is the president. Okay, kaso hindi siya pinapatulan eh sa mga remarks na ganyan. 'Di ba? Anong sabi? Boss, be the fentanyl. Ganun lang si Marcos. Anyway, tuloy natin. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. May drug addict tayo na presidente. How can this person lie? Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. So siguro yung ibang officials are trying to at least make a balancing act dito. Baka meron na namang ganyang insidente. That is a libelous statement. Nothing about that is fucking peaceful, you dumb shit moron. Ito kasi mga problema sa mga tawag dito, sa mga DDS vloggers eh. Wala silang critical thinking. Kultado yung isip nila, dire-diretso lang. I am not a fan of the politics of the Marcoses and the Duterte. In fact, I don't like it. I despise it. But the thing is, wala tayong magagawa eh. Yung gobyerno natin is run by a Duterte and a Marcos. So we have to follow our government. And of course, pag nakikita mo yung mga yan, malinaw yan. Libelous statement sa rally against a public official. Ano bang sinabi sa libel? Whether the vice is imaginary or not. As long as it's imputing malice, it's besmirching honor. Trabaho ba ng presidente yan? Siyempre hindi, 'di ba? So saan nanggagaling yung mga yan? Kasi nung election, nung 2022, I remember this fondly. Maraming sinasabi ang kampo ng mga iba't ibang panig kay Marcos. Yung ngiwe, ganyan, yung tas umiinom ng coke sino to, yung isa, yung sa election, yung isang lawyer din, I forgot her name. But the thing is, ang pinopoint doon kasi, they are doing you are imputing malice to the person, a vice. Paano kung hindi pala? Di ba? So ngayon, pinipilit nila yung presidente natin mag-drug test. Obviously, nagawa na yun nung election eh. Ibang bars naman. Tuloy natin. Tungkol sa gobyerno. Yan ang pinangahawakan. Pero, even nandyan sa ating konstitusyon yan, yan po ay kadalasang tagong inaabuso
ng mga local government, lalo na pagkakalaban nila ang magdadaos. Kasi ngayon talaga medyo nag-iingat na rin kasi nga ang daming siguro I would say na dahil kunyari ito naalala nyo ba itong mga sinasabi ni Duterte noon? Sinabi niya to 2 months ago na gusto niyang ihiwalay in a rally. The interim transition process to gusto niyang ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Even the Bangsamoro government reject Duterte's Mindanao Republic proposal. And some lawyers are saying that this is illegal. What he did, yung calling for the cessation of Mindanao. Yung tawag dun eh. I forgot the legalities about it. Pero does it make sense na iwala yung Mindanao just because of this one person, this fucking old coot? Nakakainis eh. Ang problema kasi, this person is not anymore a government official. This is a private person. So, nagtataka ka talaga bakit tuloy-tuloy yung paghimod sa tiwa na sa puwet ni Duterte nitong mga tao na to. It is just amazing. Like, nakakabilib yung nila, yung pagprotekta nila. Yung talagang, pati yung tae sa gilid, inihimod para pagmukhang maayos eh. Pero hindi na-highlight yung mga ganitong statement. This libelous statement coming from this person. This person should not be given a platform anymore to speak. He needs to retire and shut the fuck up. Literal. Tuloy natin. Ng rally. Yan doon ang katotohanan sa bayan natin. Lalo na ngayon. Ngayon talagang sagad sa buto ang pag-uusig, panggigipit sa mga lumalaban at nagbibigay boses ng ating government official. Talaga. Alam nyo, may internet naman. Sabi nga ni Looney, may internet na naman eh. Ang dami-dami yung vloggers dyan sa na DDS eh. Ano pa kailangan? Kailangan ba kung gusto niyo ng rally, nakakapag-rally naman din kayo. O rally kayo dito, rally kayo doon, rally kayo kung saan-saan, go lang. Siguro ang pinuputok ng butsi nito kasi nga nung huling rally nila, wala masyadong officials na pumunta. Sila lang and that's okay. And that is okay. Kung walang official na sumama sa inyo, baka busy. Di ba? May mga official pero hindi kasing dami nung sumusuporta sa ating current administration. Ganun talaga eh. Sila yung nanalo banat bay eh. Tinulungan nyo eh. Now that parang nagkakaunsihan kayo, isisisi nyo sa amin o sa taong bayan na yung taong bayan kailangan sumama kayo. Sumama kayo sa mga rally kasi kung nakikipaglaban kami, anong pinalabanan natin exactly? Si Marcos? Si Marcos na ang alam nyo, this government is trying to revive the economy. At the very least, yan yung nakikita ko. Are they doing a bad job? Only time will tell. Okay, ngayon kasi 2 years in, ang pinakamalaking problema ng Marcos administration is this fucking old coot na kung ano-ano yung shit yung sinasabi na ina-amplify nitong mga vloggers na DDS at around 12 minutes dito. Pakinggan nyo. And we will end here para lang mag-gets nyo yung paghimod nyo sa tiwa ni Duterte. Politiko na kaalyado ni Erap na gustong patalsikin si Gloria. Hindi magalit kasi it's for their content. It's views yan eh. Okay? Tapos pagka naman sila dito sa Pilipinas. Tapos magre-revolusyon ng kapulit na ang dapat ipaglaban natin. Protektahan natin ang konstitusyon, ipaglaban lang natin ang tama. Wag ho tayo mag-ano ng revolusyon kasi tandaan nyo si Pangulong Duterte, batas. Alam nyo, personally, ayoko na lang magsalita. Maraming nag-uudyok kay Pangulong Duterte na Mr. President, panahon na para ganito. Alam mo lang. Wala naman kasing sasama kay Duterte. He already tried that. Not once, not twice, but many times. Diba? Meron siyang threat dyan. Napapasukin niya daw yung Congress with some bullshit soldiers. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung pinagsasabi niya. Nakalimutan ko na sa tagal eh. Pero panoorin nyo na lang. May stamp naman yan dito eh.
Pero the fact is, this person is already, ano ba to, senile na ba tong matandang to? Kasi ang nakikita kong ginagawa ng mga DDS vloggers ngayon is trying to protect the image of Duterte. Inaano nila, linalagay nila pa rin dun sa pedestal nung height nung kapangyarihan niya. It's over. Okay, marami ng tao ang gising sa katotohanan that the one that you're protecting is you're just protecting them out of what? Loyalty? Ano ba meron kung bakit sobra-sobra yung paghimod niya sa tiwa niya? Grabe, sobra talaga eh. Even if merong mga ganitong statement, and if you are going to see the messaging of the Duterte family, labas kay Sara kasi hindi naman nagsasalita si Sara eh. Pero visually, nandun si Sara, yung presensya niya nandun. Look at what they are asking for. They are saying that they are trying to fight this government. Ano yung mga comment ni Basta yung kay Mussolini, di ba? Look at it in dun sa context nung sinasabi. Wag dun sa image na gusto nyong i-project sa mga tao. This person is not a good person. Maybe sila Marcos are not also good people. Maybe so. But these people are not in power anymore. They are trying to hold on. Hold on dearly to what they can, alam mo yung mga nalulunod na, and they can just grab what they need to grab. And hopefully, dun sa pag-grab nila, merong mahihila sila pababa. And these people, tong mga putang inang vloggers na to, are amplifying the dumb shit message na yan. Anyway, mga kaibigan, yun lang naman. Bukas na lang ulit, Jege, mga lods. Bakit pa, isagot ka naman sa akin. Tayo yung magtuos, wag yung mga bobong vloggers na madali mong salyahin.